Good afternoon. Happy Good Friday po sa bawat isa. Tsuhurayim Tubim. Good afternoon. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng message for today's worship service kasi ngayon po ay Good Friday at parang inaalala natin ang pagkamatay ni Jesus Christ doon sa cross kasi 3 o'clock po siya namatay, nawalan ng hininga doon sa cross. So ang ating pong topic ngayon ay the crucifixion and death of Jesus Christ. Let us boldly proclaim this to all kinds of people. Ang ating pong verses ay sa Mark chapter 15 verse 25 to 39. Pero bago po ang ating formal message ay makinig muna tayo ng isang mensahe sa pamagitan ng isang awitin. So, habang iniintay po natin ay kinig po tayo sa mensahe sa pamagitan ng isang awitin. From my enemies, oh my God, defend me from those who rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity and save me from bloodthirsty men. I will wait for you. Oh, you have strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. I will wait for you. Oh, you have strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. My God of mercy shall come to meet me. Deliver me from my enemies, oh my God. Defend me from those who rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity and save me from bloodthirsty men. I will wait for you. Oh, you have strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. I will wait for you. Oh, you have strength, for God is my defense. My God of mercy shall come
Okay, salamat po sa mensahe ng isang awitin. Tayo po ay nandito muli sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tayo ay magpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagmensahe sa araw ng Friday. Today ay inaalala natin yung commemoration na ikinememorate natin ang kamatayan ni Jesus Christ. Kasi today is Friday at ang nakarecord po ay parang Friday talaga at 3 p.m. no? Yung parang yun ang kanyang pagkamatay. So, makibukas po kayo sa akin sa ating teksto sa hapong ito sa Mark 15:25 to 39. Okay, let us start. Kung mayroong mga habol ay hahabol na lang or kaya nga sa mga future views. Magandang hapon muli sa bawat isa at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa hapong ito sa Master's Flock Christian Church na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating diretsong pagbabasa ng Biblia at sa mensahe sa hapong ito. Ang title po sa hapong ito ay ang mensahe po sa hapong ito ay pinamagatan kong The Crucifixion and Death of Jesus Christ. Let us proclaim it boldly to all kinds of people. So, let us read yung ating teksto, Mark 15:25 to 39. Ito po ang nakasulat dito. This is a New King James Version. Now it was the 3rd hour, and they crucified him, and the inscription of his accusation was written above, The King of the Jews. With him they also crucified 2 robbers, one on his right and the other on his left. So the scripture was fulfilled when it says, and he was numbered with the transgressors. And those who passed by blasphemed him, wagging their heads and saying, Aha! You who destroyed the temple and built it in 3 days, save yourself and come down from the cross. Likewise, the chief priests also mocking among themselves with the scribes said, He saved others, himself he cannot save. Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. Even those who were crucified with him reviled him. Now when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Some of those who stood by when they heard that said, Look, he is calling for Elijah. Then someone ran and filled a sponge full of sour wine, put it on a reed, and offered it to him to drink, saying, Let him alone. Let us see if Elijah will come to take him down. And Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. Then the veil of the temple was torn in two from top to bottom. So when the centurion who stood opposite him saw that he cried out like this and breathed his last, he said, Truly, this man was the Son of God. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Panginoon naming Diyos na aming Ama, kami po ay nandito muli, Lord. Humingi ng gabay sa iyong mensahe sa hapong ito. Gabayan mo po ako, Lord, upang maipahayag ko, Lord, ang iyong mensahe sa hapong ito. At sa makikinig din po, Lord, sa aming makikinig, buksan mo po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin espiritually ang mga bagay na to. At patuloy namin pinapanalangin, Lord, ang kalagayan ng mundong ito. Sa Pilipinas din po, Lord, na ikaw din po, Lord, ang maggabay sa mga taong naapektuhan ng COVID-19, na kung sila ay may karamdaman, sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo po sila, Lord. Kung sila ay mga problema sa pinansyal, ikaw din po, Lord, ang mag-provide nito, Lord. At higit sa lahat, sa mga espiritual na buhay, ikaw din po, Lord, ang maggabay sa kanila. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.
Magandang hapon po sa bawat isa. Ang ating pong topic ngayon ay the crucifixion and death of Jesus Christ. At dapat nating ipapahayag ito boldly sa iba't ibang klase ng tao. So unang-una po ay kailangan nating basahin ang mga narrative dito sa ating pagkamatay at pagka-crucify ni Jesus Christ. Kasi dapat marinig natin kung ano talaga ang nakasulat sa Biblia. Kasi alam po natin ang salita ng Diyos na galing sa kanyang sa Biblia, ay ito po ay talagang salita ito ng Diyos. At hindi natin alam kung ito ang nakakapag born again sa atin, nakaka-regenerate sa atin. Kailangan nating basahin ito. Kasi sabi naman talaga ng Romans 10:17, our faith comes by hearing and hearing the Word of God. Faith comes by hearing concerning the account of Jesus Christ. Jesus Christ is the center of the Bible. Siya talaga yung pinag-uusapan dito. Even in the Tanakh or the Old Testament or the Hebrew Bible, at the same time dito din sa New Testament. Kasi ang sabi nga nila, si Jesus Christ ay parang kinonsil o parang prophesy doon sa Old Testament. At dito sa New Testament siya ay parang ipinakita kung ano yung mga prophecy. Kaya we believe in the whole Bible, no? The Hebrew Bible or the Old Testament and the New Testament. We believe that this is really the Word of God. So, since Jesus Christ is the center of the Bible and the center of our salvation, kasi we believe that we can only be saved by believing on the Lord Jesus Christ. Kasi siya po ang only way to the Father because we have been separated from the God na sa ating because of our sins. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Panginoon, kaya dapat tayo ay mag-reconcile. Ang ating pag-asa lamang, ang pangalan lamang na binigay sa silong ng langit upang tayo magligtas ay ang pangalang Jesus lamang. Kaya, supposed to be, kailangan nating marinig, palagi nating dapat marinig ang salita ng Diyos. At ang account talaga kung paano po siya nabuhay dito sa mundong ito. So, although marami tayong mga sermon na ginagawa, katulad ng ating mga series sa Ephesians, parang ang pag-isa-isa natin kasi doon ay parang kung sa spiritual pa nakalagayan yan, ng vitamins yan na palagi nating kinikwento si Jesus Christ upang ang ating nourishment sa ating spiritual na kalagayan ay mapupuno, no? Parang pagkain yan, no? Kasi minsan tayo lang po ay pumunta sa mga topics na parang band-aids or parang first aid lamang, no? Pero minsan kailangan din natin ng first aid kasi minsan namumblema tayo sa mundong ito. That is the temporal life. Pero ang pinaka-importante talaga na mapuntahan talaga natin yung ating eternal life at si Jesus Christ lamang ang makakasolve nun. So una-una po ay tingnan natin yung narrative. Ano ba yung narrative? So sa ating pong kunento dito ay nandito na po tayo sa ipinako na si Jesus Christ, no? Sabi dito sa 25, now it was the third hour and they crucified him. So, dapat malinaw sa atin, although sa iba ay review ito, pero marami pong hindi nakakaalam nung anong oras ipinako talaga si Jesus Christ. So, according to the Bible, according to Mark 15:25, siya po ay ipinako o kinrucify on the third hour. Ang kanila kasing orasan doon ay parang nagsisimula sa 6 o'clock in the morning, kaya pag sinabi mo third hour, that is 9 a.m. So, ang nakasulat dito, and the inscription of his accusation was written above the King of the Jews. Kasi meron pong pinako si Pontius Pilate na sulat mo dyan, the King of the Jews. In fact, ang mga high priest nagreklamo sila. Sabi na, dapat hindi the King of the Jews, kundi ang isulat daw ay, he said that he is the King of the Jews. Pero sabi ni Pilate, kung anong naisulat ko dyan, yun na yun. And it was written in Hebrew, in Aramaic, and in Greek. Kasi sa kapanahonan po nila, nandun na po yung Greek na salita.
At ang salita ni Jesus Christ as Aramaic, at alam din po nila ang Hebrew kasi they're all Jews. Hebrew talaga sila nagsisimula. Tapos nakalagay doon, with him also crucified two robbers. Nandun yung doon. Importante ito na nandoon yung dalawang magnanakaw on his right hand and the other on his left, so that the scripture was fulfilled which says, and he was numbered with the transgressors. Ako po ay naniniwala na importante po ang New Testament, na we will believe this one as this is the word of God talaga. Kasi marami pong nagsasabi na kinokontra natin yung Old Testament. Hindi po natin kinokontra yan. In fact, mayroong medyo blurred doon na pagkasabi. So, kung talagang nandoon ba talaga ang mga transgressor sa kanyang pagkapako o nandoon sa pagkalibing. Pero kung titingnan natin, finality ang New Testament, kasi he was numbered with the transgressors. Nandoon sa cross pa lang, he was numbered with the transgressors. Kasama na niya ang mga na yan. Tapos, maraming nagkakantsaw sa kanya na parang sinabi nila na ginagano nila, sinasabi nila na you destroy the temple and build it in 3 days. Although hindi naman talaga dinestroy ni Jesus Christ ang temple na yan, pero mayroong nagsabi kasi si Jesus Christ na destroy this temple and I will build it in 3 days. Sabi na, ilang taon namin ginawa yung temple na yan, tapos ibabalik mo lang in 3 days. Sabi na, but naintindihan nila ito after the death at nag-resurrect na si Jesus Christ, that he was not speaking about the temple, but about yung kanyang body na temple ng God, or temple na i-resurrect niya. Tapos mayroon pa doon yung mga chief priests na hindi talaga sila naniniwala. Minamak nila, sabi na, he saved others, himself he cannot save. Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross that you may see and believe. Even those who were crucified with him reviled him. So, alam po natin, yan yung dalawang magnanakaw sa konteksto na to. Although yung isa ay naniwala pagkatapos, dito ay talagang kasama yung dalawa na kinakantsawan pa si Jesus Christ. Later on, siguro na-realize nung isa na talagang makasalanan siya at kailangan ng i-save, no? Kailangan siyang ma-save. Tapos, now in the 6th hour, alas 12 ng tanghali, had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. This is parang miracle ito na pag mainit na mainit, alas 12, biglang dumilim. Ang significance po dito ay parang talagang yung God ay parang nagluluksa na hindi siya makatingin doon sa kanyang anak na napako doon sa cross because of the sin of us. And on the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice. So, alam po natin, 9th hour, today is the 9th hour sa atin po, 3 o'clock. On the 9th hour, Jesus Christ cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani. This is an Aramaic which is translated, my God, why have you forsaken me? This is from the Psalms 22 na sinabi din na, my God, why have you forsaken me? Ang ibig sabihin nito, talagang patutuo ito na totoo ang galit ng Diyos Ama o Diyos sa kasalanan ng tao at hindi niya mapapalagpas yan. Kaya nung nandoon yung mga kasalanan na ilagay sa balikat ni Jesus Christ, yung mga kasalanan na transferred na sa mga naniniwala sa Kanya, yung mga kasalanan na maniniwala sa Kanya at maniniwala pa sa Kanya na transfer sa Kanyang balikat, talagang pinorsake siya ng God, no? This is a good verse, although hindi naman good na parang magre-rejoice tayo na parang pinorsake ng God si Jesus Christ, pero ang ibig sabihin nito na parang validation ito na talagang si Jesus Christ ang naparusahan para sa ating mga kasalanan. Some of those who stood by when they heard that said, look, he is calling for Elijah. So, si Elijah po ay great prophet po yan. At sabi nga, before the Messiah come, Elijah will come. Kasi kilalang-kilala nila si Elijah na talagang
may mga miracle din ito. Did someone round and filled the sponge full of sour wine and put it in a reed and offered it to him to drink, saying, "Let him alone, let us see if Elijah will come to him down." So, pabayaan mo yan. Titingnan natin kung tutulungan siya ni Elijah. And 37, and Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. So, ibig sabihin, ibinigay na po ni Jesus Christ ang kanyang buhay. Siya yung voluntary niyang binigay na. Then the veil of the temple was torn into two from top to bottom. So when the centurion who stood up opposite him saw that he cried out like this and breathed his last, he said, "Truly this man was the Son of God." Ang isang significance po, ang veil doon sa temple na napakakapal ay nahati into two from top to bottom, signifying that iyon yung parang na-pierce yung katawan ni Jesus at na-open na yung entry natin sa ating throne of grace ng Panginoon at pwede na tayong lumapit kasi si Jesus Christ nga nag-open when He sacrificed His life. Siya yung high priest, siya din yung sacrifice, ang kanyang blood din ang kanyang inoffer doon sa throne of grace na ginagawa yan ng mga Hudyo doon sa kanilang templo na every Yom Kippur, every day sila ay nagsasacrifice. Ganon din ang ginawa ni Jesus Christ. Ultimately, lastly, at once and for all, siya yung nagsacrifice para lahat ng mga kasalanan na mananiwala sa Kanya ay ma-atone at ma-appease po yung galit ng God. No? So, bakit po natin i-ano to? Dapat ba natin binabalikan ito? Kasi minsan nag-assume tayo na alam na ng mga tao na kung anong nangyari kay Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. In fact, dapat pa nga nating backward and forward na makita natin na si Jesus Christ ay talagang ipinanganak siya sa isang virgin, kay Virgin Mary. At talagang simula ng sinapupunan, nandun siya, pinanganak siya sa sabsaban, sa isang virgin birth. At siya ay lumaki. No? Lumaki siya. In fact, tumakas pa nga sila sa Egypt kasi tinreten sila na patayin ng mga bata. So, yung may isang angel na tumakas sila sa Egypt hanggang hindi buhay pa yung si Herod. Pero nung namatay na si Herod, sila ay bumalik. At instead na, although si Jesus Christ ay na ipinanganak doon sa Bethlehem, sa southern part ng Israel, nung siya bumalik, sila ay pumunta doon sa northern part, sa Galilee, at dumira sila sa Nazareth. Kaya tinawag si Jesus Christ Jesus of Nazareth. No? Tapos, after nag-30 years siya, nagsimula na ang kanyang ministry at siya ay mag-significant doon na siya ay binaptize doon sa Jordan River at bumaba yung Holy Spirit sa kanya, nag-alight sa kanya, pumasok sa kanya, sinabi sa God sa kanya, "This is my son, whom I wholly please." Tapos, nagkaroon na siya ng parang ministry, simula doon sa Galilea, pabalik-balik sa Judea, kasi nandun yung templo. At nung after 3 years, nandun na nga siya, pumasok siya sa templo at pumasok siya sa Jerusalem, tapos nagkaroon ng coronation, signifying na he is a king, although simple yung pagka-coronation niya, saka nakalagay siya sa donkey, at ine-expect nila na yun ang Messiah, pero hindi pala yun hindi na-satisfy ni Jesus Christ ang expectation ng mga Hudyo, kasi ang akala ng mga Hudyo ay ililiberate sila sa pagka-alipin nila sa mga Roma, but instead doon siya pumasok sa templo at dinestroy o dinismantle na yung religious system ng Judaism o your current religion nun. At yun ang sermon ko kaninang umaga na dinismantle ni Jesus Christ, and eventually He will proclaim the new covenant na He will put the law into our heart and write it in our, He will put it in our mind and write it in our heart, at siya yung ating God at tayo yung people niya. Bakit po significant yan? Bakit po significant yan na si Jesus Christ ay nandoon, nakipagbalik-taktakan doon sa mga sistema, sa mga Pariseo. At the same time, on Thursday, siya po ay nakipag-usap sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay kasi hindi maintindihan ng mga alagad. At dito nga, alam din po natin na doon sa Gethsemane,
Siya po ay ikinanulo ni Judas, tapos nagkaroon ng trial, mock trial or kangaroo court trial, at siya ay hinusgahan na mamatay. It is very important. Bakit? Sabi niyo, paulit-ulit naman yan, Brother Carlo. Hindi yan paulit-ulit. In fact, hindi nga natin nasabi yan sa ating mga sermon sa buong mga churches. Hindi nga naririnig yan. We only assume na alam natin yung mga nangyayari kay Jesus Christ. We only assume na, kaya nga minsan may mga debate. Saan ba daw namatay si Jesus Christ? Sa kahoy ba daw o sa cross? So, mga simple na mga ano yan. Anong oras namatay si Jesus Christ? Hindi masagot ng mga Kristyano. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga ang narrative. Very important yung narrative na yan. Kasi dapat paulit-ulit natin yan. Kasi kung ang ating hero ay siya ang nagligtas sa atin spiritually, siya ang nagligtas sa atin sa eternal death doon sa fire of hell, hindi ba natin dapat pag-aralan yan siya? Hindi ba natin dapat siya pag-aralan? Dapat natin pag-aralan yan na Jesus Christ died on the cross. Kaya nga sabi ni Paul, I know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Ang ibig sabihin na wala akong ituturo sa inyo kundi si Jesus Christ lamang na na-crucify. Bakit importante yung na-crucify si Jesus Christ? Kasi He is the substitutionary, siya yung ganap ng substitutionary atonement. Siya yung the Lamb of God before the foundation of the world na sacrifice para sa ating mga kasalanan. At siya yung mga prophesy doon sa mga Old Testament, like for example yung mga shadows and shadow kung anong nangyari, katulad nung inalay si Isaac ni Abraham na sasaksakin na ni Abraham at papatayin, patpigil siya ng God, tapos may nakita silang ram doon sa ticket, yun na yung binagay na sacrifice. Importante yan. So kailangan natin paulit-ulit yan. Although ngayon sa Friday na tayo, parang narinig na namin yan. In fact, last year, tayo po ay nag-sermon ng 7 last words of Jesus Christ. Na sabi niya, it is finished, I thirst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapos yung, forgive them for they do not know. For they are doing. Tapos yung, son, this is your mother, mother, this is your son. Tapos yung namatay na talaga si Jesus, I commit myself to you, sabi. Father, into your hands I commit myself. Kailangan nating balik-balikan yan kasi ano ba nangyayari talaga dito kay Jesus Christ? Ano ba nangyari dito sa Jesus Christ? Nung ako pa ay maliit pa, parang alam ko na si Jesus Christ talaga namatay sa aking mga kasalanan. Sa tingin ko, ganon din ang nasa isip nyo, na si Jesus Christ talaga ang namatay sa inyong mga kasalanan. But, because of our parang knowledge, na nagbabasa tayo, nakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, parang nawawala na yung mga version about Jesus Christ. Kaya nga sabi ko, salamat na lang na sa Pilipinas ay na-integrate talaga yung the Trinity, na mayroong God the Father, God Son, and God of the Holy Spirit. Pero siyempre yung lumaki tayo, nakita natin na parang paano mangyari na God is one and 3 persons. So parang nagki-question tayo. Pero kailangan natin balikan yan na talagang si Jesus Christ talaga ay God, na mayroon 3 persons, kasi ang ating salvation po ay ginawa ng God Father yan, nagplano ang God the Father, si Jesus Christ ang nag-execute, nag-perform, at yung Holy Spirit ngayon ang nagpapaliwanag sa atin. Although, sabi natin, alam na namin yan, but kailangan natin i-proclaim ito sa buong mundo. Unang-una po, kailangan natin i-proclaim ito boldly sa ibang mundo. Kasi,
magulo na ang mundo ngayon sa dami ng information na nakalagay. Halimbawa po sa Hudyo, no? Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah. Hindi po natin siguro ngayon lang alam na nagtataka din kayo kung bakit ang mga Hudyo na pinanggalingan ng Bible, pinanggalingan ni Jesus Christ ay hindi sila naniniwala ng mga Hudyo sa kay Jesus Christ na siya yung Messiah. In fact, mayroon nga nagsurvey doon na tinatanong, bakit kayo hindi naniniwala kay Jesus Christ? Igaling si Jesus Christ sa inyo. Una-una, hindi nila narinig. Bakit hindi nila narinig? Yan ang katanungan, bakit nila hindi narinig? Kasi pinagbabawal sa kanila basahin ang New Testament. At pinagbabawal sa kanilang basahin ang Isaiah 53 kasi ang Isaiah 53 is about the suffering Messiah yan eh. Ang kanilang Messiah ay in-expect nila is just a man, a powerful man, politically strong man na maghahari sa kanila kasi ang kanilang pag-iisip ay sila yung pinili ng Diyos, sila yung mabibless ng Diyos at ibibless ang mga nation sa pamagitan nila kasi they're the sons of Abraham. Kasi ang sabi kasi kay Abraham, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. So sila hindi sila naniniwala na ang Messiah sa kanila, pag sinabi mo Messiah sa kanila, maguguluhan tayo kasi ang Messiah sa atin si Jesus Christ yan. No? Si Jesus Christ yan, God yan na nagkatawang tao at iligtas tayo spiritually. Sa kanila, wala sa kanilang isip yan. Wala sa kanilang isip yan. Ang kanilang Messiah, political Messiah na ihahango sila sa political na pagkaalipin nila o sa mga laban. Pangalawang expectation nila na kasi nagkalat na yung mga Hudyo sa iba't ibang lugar, mayroon silang mga lost tribes of Israel, iipunin ng Messiah nila yan. Pangatlo ay kailangan magkaroon ng great world peace. No? Great world peace. Kasi napakagaling nung Messiah na yan, makukonvince na yung mga Muslims doon sa Middle East na ipapatayo na yung temple doon. At ang pang-apat nga ay kailangan maitayo yung temple at maibabalik ang kanilang sacrificial system. Nagtataka tayo, bakit hindi maintindihan ng mga Hudyo? Yan, hindi maintindihan ng mga Hudyo yan. Kasi, hindi nila binabasa ang Biblia na New Testament. Kaya I believe that tayo, salamat sa Panginoon, mayroon tayong New Testament, pero hindi rin natin binabasa. Kaya nga, we'll take time na ipaparinig natin ito kasi minsan during the service lamang or during the sermon lamang makakarinig kasi wala namang initiative to read the Bible. Hindi ko nga rin alam kung bakit walang initiative. Siyempre, kailangan mo rin lude sila na magbasa ng Bible na ito yung Bible. Napakaganda nitong Bible. Pero kung sabihin mo lang, magbasa kayo ng magbasa ng Biblia, hindi mo naman sinasabi na napakaganda ng Bible kasi ang Bible na yan ay kwento ng ating Savior yan at dapat maniwala tayo na sinabi ni Jesus na di ba dapat maghirap muna ako bago mabalik ang aking glory, which imposible yan sa mga Hudyo kasi ang inisip nila ang kanilang Messiah ay bin David, anak ni David na great, pero hindi na ma-accept na ang Messiah ay talagang mamatay para sa iyong mga kasalanan. So, hindi rin natin alam na meron palang plano ang Panginoon na paano siya pumunta dito sa lupa na to. In fact, alam niyang nandun si Judas na pagkanulo siya ni Judas. Minsan nasabi, si Judas, ganun. Kasama yan sa plano ng Panginoon na ipagkanulo siya ni Judas. Kasama din si Mary, na si Mary ay gagamitin na virgin birth na ipanganak siya kay Mary. At kasama din na yung manok doon, manok ni San Pedro, no? Na si San Pedro ay tinanggihan niya o parang hindi niya inaccept na talagang na master niya si Jesus Christ. Kaya ikikwento din natin na pagbalik ni Jesus Christ dito, si Pedro ay parang ni-restore niya. Tinanong niya, Pedro, mahal mo ba ako?
Oh, mahal ka daw. Feed my lamb. Inulitin lang. Pedro, mahal mo ba ako? Yes, feed my sheep. Huh? Tapos, pangatlong tinanong, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, bakit naman ganon? No, hindi natin maintindihan kung bakit tatlo. Kasi tatlong beses ikinanolo ni Pedro si Jesus Christ para maibalik ni Pedro, ni Jesus Christ si Pedro doon sa kanyang kalagayan. Tatlong beses din niya inalagay. Sinabi. Alam din natin na si Jesus Christ ay hindi ito parang magic lamang na nandun siya. Kaya nga, hindi rin ito para sa mga, sabi, ay, dapat sa mga walang alam lamang yan na mga, kaya nga sabi na, ay, yung mga niniwala kay Jesus Christ, mga walang alam yan. Hindi yan mga scientist, hindi yan mga matatalinong tao. Kaya nga minsan, nagbasa ako si C.S. Lewis. Si C.S. Lewis ay siya yung author ng The Chronicles of Narnia, yung parang book ng mga children, at mayroon siyang 7 books. Pilitan akong panoorin yung The Lion, the Witch, and the Wardrobe. At nakita ko doon na parang si C.S. Lewis pala, nung siya ay parang ilang years siya, na-convert siya sa Christianity. Si C.S. Lewis ay parang atheist yan, matalinong tao yan, at kung isipin mo nga, kung pabalikin mo yung time niya, ito yung gusto mo makasama na tao pag nakipaglaban ka sa mga atheist, kasi logical siya parang si R.C. Sproul din. Kung gusto mo makipaglaban ng mga logic, ang gusto mo nandun sa foxhole mo, si C.S. Lewis at saka si R.C. Sproul, kasi napakagaling yung kanilang mga logic. Sabi ni C.S. Lewis doon kay Jesus Christ, nagsabi daw si Jesus Christ doon sa Matthew na, I send you prophets, scribes, and sages, pero hindi nyo pinaniwalaan. At sabi ni C.S. Lewis doon, si Jesus Christ ang sabi, nagpadala ako ng mga propeta sa inyong mga Pariseo kayo, at pinatay nyo lang. Pero wala daw nagtanong, wala daw nagreklamo. Ang sabi ni Lewis doon, kung ganoon ang pagkasabi ni Jesus Christ na nagpadala siya ng propeta, ang ibig sabihin niya, God siya. Kasi paano, kung tao lang siya, paano niya mapapadala yung mga propeta? Paano niya mapapadala yung propeta? Ganon yung mga logic ni Lewis doon. Tapos, mayroon din siyang isa na parang tinanong si Jesus Christ, bakit yung mga alagad mo ay hindi nagfa-fasting? Samantalang tradisyon natin yung fasting na yan. Sabi ni Jesus Christ, mayroon ba magpa-fasting kung nandito ang groom? Siguro pag wala na ako, magpa-fasting malit sila. Sabi ni Lewis doon, grabe ang ni Jesus Christ, pagka-confident niya sa sarili niya, na masabi niya, yung pinaka-tradisyon nila, kaya nang pigilan na nagpa-fast kayo, ilang years na kayo, tradisyon niya nagpa-fast kayo. Pero pag nandito ako, pwede kayong hindi mag-fast. Pero walang nagreklamo doon. Sabi niya, phenomenon niya na parang sinabi ni Jesus Christ, walang nagreklamo na, kung nandito ako, pwede kayong hindi mag-fast kasi ano yan Tapos sabi niya, sa resurrection, sabi niya, marami na akong nabasang, kasi si Lewis ay parang matalino siya, writer siya, Chronicles of Narnia nga, magaling siya. Sabi niya, marami na akong nabasang mga books about legend, etc., etc. Pero si Jesus Christ lamang ang nagsasabing, ibang mode of body siya. Kasi sabi na, sa mga nabasa ng mga kaunahan, even the medieval period, walang pagkakataon na mayroong glorified body. Sabi niya, it's either you're a ghost or a normal body. Pero si Jesus Christ, hindi siya ghost kasi nahahawakan siya. At the same time, lumalagos-lagos siya sa pintuan. So sabi niya, hindi maiimbento ng hindi maiimbento ng mga writers yan sa medieval period na gano'n ang isusulat niya. Sabi niya, pero si Jesus Christ, iba yung kanyang body. Tumatagos-tagos doon sa So, isang araw, nagsisi siya na na-convert siya doon sa Ang point ko dito, dapat magbasa tayo ng magbasa, maintindihan natin ito na this is a very good book, ang Bible.
at basahin natin ito kasi kailangan natin i-proclaim ito sa ating mga kakilala, no? Una-una, kailangan natin i-proclaim ito sa mga Hudyo na although mahirapan tayo mag-proclaim kasi sa kanila yung Old Testament, sa kanila yung Tanakh, pero dapat tayong sa kanila na i-reason out talaga natin na si Jesus Christ ang Messiah. Pangalawang reason bakit natin ipoproclaim sa whole world. Number one, ipoproclaim natin sa world. Kailangan natin i-proclaim sa world yan kasi, halimbawa, sa dami nating mababasa, kung narinig niyo yung postmodernism, no? Ang postmodernism, bahala ka sa sarili mo kung anong paniniwalaan mo. Kung maniniwala ka na ang God mo is spaghetti, okay lang yan. Kung maniwala ka na yung tissue paper ay ang God mo, okay lang yan. Wala tayong pakialaman. So, sabi nga doon, dapat i-proclaim natin ito na ang ating reason, hindi ito basta-basta na ang Kristiyano ay mga bobo at ang Kristiyano ay parang blind faith. Kailangan natin na maintindihan talaga by step kung sino si Jesus Christ yan at ipaglalaban natin talaga na Jesus Christ died for our sins. No? Una-una, kailangan natin i-proclaim doon sa mga world, kailangan natin i-proclaim sa mga Hudyo, sa mga iba't religion, na hindi tayo matatalo na pag nakipag-discussion tayo sa mga Muslim, sa mga Buddhist, na sabi nan, kaya nga isa pa pala sinabi ni C.S. Lewis doon na parang pag sinabi mong na ako yung si Allah, kunyari isang Muslim daw, sinabi ni Muhammad, ako si Allah, na hindi ka paniniwalaan niya yung God. Pero pag si Jesus Christ daw ay sinabi na I and my Father are one. Maraming sinasabi si Jesus Christ dito na parang mga pagsasabi na siya rin yung God. Ang iba nagsasabi na that is the way. Gawin niyo ito, that is the way. Sabi niya, which is I also believe, si Jesus Christ lang nagkasabing, I am the way. Yung ibang mga religion, ang sabi nila, that is the way. Gawin niyo ito, kayo madiligtas. Si Jesus Christ lang nagsabing, I am the way. Hindi niya sinabing, oh, yun ang way, doon kayo pumunta. Sabi na, I am the way. Sinabi ng ibang mga religion, ano ang katotohanan? Ituturo ko sa inyo ang katotohanan. Si Jesus Christ lang nagsabing, I am the truth. Sabi ng iba, magkaroon kayo ng buhay na mga nirvana or something, paradise or something. Si Jesus Christ lang nagsabing, I am the life. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis doon, it's either si Jesus Christ ay liar, lunatic, or God. Tapos sinabi niya, hindi siya liar. Hindi rin siya lunatic. So, ang option na lang daw noon, kasi rational siya mag-isip dinibay-dibay niya yung mga facts. Sabi niya, hindi liar. No? Kasi nakita siguro niya sa kanyang pagbabasa ng Biblia na hindi nagsisinungaling si Jesus Christ. Truth siya Hindi daw pwedeng sabihin mo si Jesus Christ ay good teacher. Hindi mo pwedeng sabihin si Jesus Christ na good teacher. It's either mamili ka daw sa tatlo. Liar, lunatic, yung siraulo na nagkiklaim ka ng God, pero hindi naman daw lunatic si Jesus Christ. Ang pangatlong option niya, God. So, Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. That is the unique. Pangalawa, kung saan natin ipoproclaim. Sa church. Sa church, kailangan natin iproclaim sa church. Kasi marami pong ngayon nagsasabi na, although ang major religion nga is parang Judaism, sa Abrahamic religion na naniwala kay Abraham lahat, Judaism, Islam, at saka Christianity, naniwala lahat kay Abraham yan. Pero ang Judaism, hindi naniwala kay Jesus Christ. Ang Muslim, naniwala kay Jesus Christ, pero hindi yan ang Messiah. Hindi nga sila naniniwala na si Jesus Christ died. Ang intindi nila, kinuha lang siya, nandun siya, buhay pa siya, ipababalik lang siya. That is another topic. Ang Christianity lang na nagsasabing si Jesus Christ ay God or the Messiah. Pero ang problema ngayon sa Christianity,
sabog ang Christianity na mayroong true Christianity at saka false Christianity. Kasi hindi nga maipaglaban ng ibang mga Kristiyano na tinatawag natin na Jesus Christ is the only way. Kaya nga, ang classification ngayon ay nagiging 3, 4 na. Judaism, Muslim, Kristiyano na hindi naniniwala talaga na si Jesus Christ lamang ang kaligtasan, at isang Kristiyano na si Jesus Christ lamang ang kaligtasan. Iyon ang doon. Kailangan natin nandun tayo sa exclusivity of Jesus Christ. Sa Jesus Christ lamang ang kaligtasan. Ngayon ang pangatlo po na ipipreach natin sa ating mga sarili. Kaya nga sabi ng ibang mga you have to preach the gospel to yourself. You have to preach the gospel to yourself. Sabi nga doon sa Romans 10:17, Romans 10:12, everyone who believes on the Lord will be saved. Sabi rin sa Romans 10:12 or 13, Romans 10:12, 14, 13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Yan ang sabi ni Paul. Kung sino lamang tumawag kay Jesus na Lord shall be saved. How then they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him on whom they have not heard? And how shall they hear it without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who brings glad tidings of good things. Pero dito sa 16, but they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, kailangan natin i-preach sa ating sarili ito na talagang si Jesus Christ ang ating tagapagligtas, na siya talaga ang namatay para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kailangan natin iulit-ulitin yan kasi sabi nga ng Jeremiah 17:9 na parang our heart is deceitful ito at kaya niyang linlangin, no? Linlangin ang ating sarili. Kailangan nang i-preach ang ating sarili kasi if we do not believe talaga, kaya nga kung mag-survey tayo sa ating mga buhay, kung mag-survey tayo doon sa church, sinong naniniwala kay Jesus Christ na God talaga siya? Sinong naniniwala kay Jesus Christ na tao talaga siya? So, kung hindi mo masagot yan, dapat masagot mo na Jesus Christ is fully God, true God. At the same time, Jesus Christ is fully human or true man. By faith. No? Kasi it is above our understanding. Logic, hindi kaya but above our understanding. Ngayon, kailangan natin maniwala talaga na Jesus Christ died for our sins. Na ako ay secure na, kung ako'y lalapit sa Kanya, maniniwala ako na siya namatay para sa aking mga kasalanan. Kaya nga, kailangan nating i-preach sa ating sarili at maniniwala talaga tayo na si Jesus Christ talaga ang ating kaligtasan. Siya ang namatay para sa atin, naniwala tayo sa New Covenant. Ang New Covenant po ay, yun po ang binigay ni Jesus Christ doon sa Lord's Supper. Sabi na, the wine is the by New Covenant. Ito yung symbol ng aking New Covenant na ibibigay ko. Ano yung mga New Covenant? Ang New Covenant ay He will change our mind. Mahirap intindihin yan. He will change our mind and write the laws on our heart. Hindi na tayo kailangan magbasa ng Biblia. Kung i-change tayo ng mind in the last days, hindi na tayo kailangan kasi mababago na ating pag-iisip at sumunod tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi, paano ako makakasunod? Makakasunod ka dahil binago ka na ng Panginoon at sinabi ng God, I will be your God and I will be my people. At maniwala tayo na talagang si Jesus Christ ang ating kaligtasan talaga. Ang mensahe po sa hapong ito ay the crucifixion, ang pagkapako ni Jesus Christ doon sa death and doon sa cross and death of Jesus Christ. Dapat maniwala tayo doon. Kasi doon talaga nakasentro. Kung hindi tayo maniniwala doon na namatay si Jesus Christ at na-crucify siya for our sin, mahirapan tayong iintindihin pa yung mga susunod na mga katuruan. At the same time, we have to boldly proclaim it
Kasi nawawala ng nawawala. At at the same time, sabi nga, doon sa mga churches kasi, okay din naman yung parang i-build yung ating confidence. Kailangan paano mga how-to's doon, na kailangan mo tagdagan mo ang pananampalataya mo para kailangan mo talagang ibalik doon kay Jesus Christ and Him crucified. Kasi dapat ma-born again ang tao. Dapat ma-born again ang tao. Sabi nga ni George Whitefield, tinanong si George Whitefield, bakit ang mga sermon mo ay kailangan palaging inuulit mo na you should be born again? Sabi ng isang babae. George Whitefield, bakit kailangan ang mga sermon mo ay you should be born again? Sagot ni George Whitefield, George Whitefield ay napakagaling na preacher yan. Ang sabi ni George Whitefield, because you should be born again. Kailangan natin ma-born again mga kasama, mga makikinig nito, kasi talagang mapapahamak tayo kung hindi tayo ma-born again. Again, let me say the gospel para maintindihan natin na importante po si Jesus Christ ay na-crucify at nag-death siya. Kasi ganito po ang gospel. God is very holy. Perfect ang kanyang standard, 100% perfection. So, kung maintindihan natin na God is very holy, titingnan nga natin ngayon ang man. Man is sinner. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi magre-reconcile yan kasi ang sinner at saka ang holy God, hindi pwedeng maglapit yan. Ngayon, sabi doon, ang tao, maski anong gagawin niya, makasalanan siya. Kailangan niya ng mediator. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. The man Christ Jesus. So kailangan natin maniniwala that there is only one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Siya yon, si Jesus Christ yung pinadala sa atin. Siya yung sumunod sa mga batas para magkaroon siya ng righteousness. At the same time, ang kanawang obedience ay namatay siya upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ngaya nga, doon na-crucify siya, at the same time, namatay siya because of our sin. And we can only appropriate o makukuha lamang natin yan by our faith in the Lord Jesus Christ. Because salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. In Jesus Christ, mga kapatid, there's only one way. There's only one name given under heaven to men in which we will be saved. Ang pangalan naman ni Jesus Christ. Dapat i-proclaim natin yan si Jesus Christ kasi marami na po nga magsasabi na okay lang. Maski hindi Jesus Christ, hindi po yan. Si Jesus Christ lamang ang the way, the truth, and the life, at no one can come to the Father except Jesus Christ. At dapat madagdagan ang ating pananampalataya kasi yun talaga ang vehicle or conduit na maipasa yung grace sa atin. And we can only increase that by hearing and hearing by the Word of God. Kaya nga, although kayo ay nagsasawa na paulit-ulit, kailangan natin paulit-ulit talaga na ipasok Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Kasi faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Faith comes by hearing concerning Jesus Christ. So, kailangan nating ulit-ulitin yan and we must proclaim the crucifixion and death of Jesus Christ and proclaim it to the whole world. Sa Sunday po, ipoproclaim din po natin yung resurrection of Jesus Christ. But ito pong death of Jesus Christ is the pinnacle of the Old Testament, the law. Pero ang pinnacle naman ng the covenant of grace ay yung namang yung namang resurrection. So I hope na makinig din po kayo sa Sunday because that is the resurrection Sunday kasi that is the validation na talagang na-fulfill ni Jesus Christ ang kanyang mission. So for the meantime, you have to believe that Jesus Christ died for our sin according to the scripture. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 na ang gospel na tayo maligtas, that Jesus Christ, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Yun po ang ating pag-asa dito sa mundong ito at sa eternal life. Yun ang ating pag-asa, si Jesus Christ.
believe and trust Jesus Christ because He is our only Savior sa mga problema, at the same time sa ating pagkahamak doon sa penalty of sin na hell talaga yan, mga kapatid, hell. Kaya nga, magalit man kayo ng magalit, you will go to hell if you will not believe on the Lord Jesus Christ. You will go to hell if you will not believe on the Lord Jesus Christ, because sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. You have to believe on it. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami ay lumalapit sa iyo sa hapong ito. Pinapanalangin po namin, Lord, ang mga makikinig sa mensaheng ito na sila din po, Lord, ay lumapit sa iyo. Makinig ng makinig at magpamakaawa sa banal na Espiritu. Nabuksan po, Lord, ang mga isip upang maintindihan namin, Lord, na kami talaga ay makasalanan at ang aming kasalanan ay mapapunta talaga kami sa impyerno kung hindi kami iligtas ng Panginoong Hesus. Kailangan namin, Lord, ang iyong awa sa amin, at kami, Lord, ay buksan mo ang aming puso't isipan upang kami ay magsisi sa kasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. At kung kami ay nasa iyo, Lord, kami, Lord, ay handang sumunod sa iyo, kasi alam po namin, Lord, na ang Kristiyano ay hindi madali. Sabi nga ni Jesus Christ, if you want to come to me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kailangan po namin, Lord, na sumunod sa iyo. Kailangan po namin ng commitment, at ang commitment na yan ay magagawa lamang namin yan, ang repentance na yan ay magagawa lamang ng tao, ngunit ang grasya mo po, Lord, ay galing sa iyo. Lord, salamat po, Lord, sa pagkakataon na to, Lord, at patuloy na pinapanalangin ng lahat ay magsisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord. In Jesus' name, Amen. God bless po.